Nag-walk out po si Junior Bangag, mga kababayan, dito sa matinding katanungan po ng media na para bagang may plano siya. O di kaya naman, natataranta na mga kababayan dahil sa krisis sa langis. Hirap na silang lutasin itong problemang ito. Samantalang napakatagal na pala nito, mga kababayan. Kung napanood nyo po yung video nung dating taga Central Bank, nariyan po, in-upload ko. Mismong siya, mga kababayan. Hindi na nga siya empleyado ng gobyerno eh. Retirada na ho siya eh. Pero matagal niya na pala itong alam. Meron na rin siya naging post pala, mga kababayan, kagaya po nung kay Senator Robin Padilla, 2025 pa lang. Panay na ang tanong ni Robin Padilla tungkol dito sa mangyayari pa lang nung panahon na yun eh. Itong kaguluhan sa gitnang silangan na ngayon kasalukuyan ang nangyayari. Ito, Presidente, imposibleng hindi niya alam. Mga kababayan, nagpabaya lang siya. Kaya ayan, ang nangyayari sa kanya, natataranta na mga kababayan. Hindi na alam kung ano ang gagawing solusyon dito sa napakalalang krisis ng langis. Maraming bansa ang tinamaan. Kaya dahil sa mga tinamaang bansa na yan, mga maaaring lapitan sana natin, kaso sila din mismo may problema, baka tanggihan tayo. Yan, kasi hindi po naghanda. Imbis na kaibiganin yung kapitbahay na China, inaway-away man. Akala mo naman, napakayaman. O ito ho ang video, mga kababayan. Basahin ko po, pero panoorin po natin, pero basahin ko lang po muna itong caption po ng balita. Bisaya, tatagulugin ko lang po, Likely lang naman po ito. Relax lang po sa video. Okay? Dele lang. Hindi lang daw, sabi sa Bisaya. Dele lang. Milikay, si President Ferdinand Marcos Jr. nga mutubag sa mga pangutana sa media kalabot kung do na ba'y plano ang gobyerno nga i-take over una ang oil industry human sa gideklarang state of nation energy emergency. Yan. Tagalog, mga kababayan. Ang tanong po sa kanya ng media, Mr. President, pero English po ha, Tagalogin lang po natin. Okay? Mahirap po mag-English. Mr. President, meron bang plano na i-take over muna pansamantala ng gobyerno ang mga oil industry matapos po ang pagdeklara ninyo ng State of Nation Energy Emergency? Iyan po ang katanungan. O ito po ang sagot niya, mga kababayan. Kayo pong musga kung tama ba yung naging sagot niya? Mahahalata mo talagang parang dalawa po ang naglalaro sa isip ko ngayon. Mga kababayan, mamaya pag-usapan po natin. Ito na ho yung video. You're not able to explain the entire energy system because I have a fair idea of what you're getting to. Sir, just one clarification, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. I President. don't want to get into that discussion. Thank you very much, Mr. President. And that concludes the President's address. To the rescue naman yung aling tanga. To the rescue. Mga kababayan, halata talaga ang trabaho ni Auntie Claire, no? Attack dog, tagapagtanggol, no? Hindi po spokesperson ang trabaho niya, kung ano ang mga nagawa ng presidente, kung ano ang pinaplano. Nitong katulad dito na meron po tayong krisis sa langis, wala ho tayong naririnig ng mga sinasabi ni Claring na ito ang plano ng presidente. Nakausap niya na ang bansang Agartha.
Natawagan niya na rin ang Mars na doon tayo bibili ng langis. O wag na po kayo mag-alala. Normal po ito. Normal. Huwag kayo mag-alala, may dadating po na langis galing sa Agartha at saka sa Mars. Wala tayong narinig na ganyan sa kanya, mga kabayan. Pagtatanggol at pagiging atakdog lang ang kanyang mga naging trabaho sa kanyang pamumuno bilang undersecretary ng PCO, mga kababayan. Ay, paglilingkod pala, pamumuno naman tuloy, paglilingkod. Di ba? Yung amo niya, hindi kayang sagutin ang katanungan. Ano ba naman sabihin? Ay, wala. Walang plano ang gobyerno. Hayaan natin sila na trabahuhin itong paparating o krisis na talaga ng langis. Ganun ba? No? Hayaan natin sila magtrabaho. Anong ginawa niya, mga kababayan? Tumalikod. Hindi sinagot na maayos, tumalikod, umalis. Ngayon, kaya nasabi ko po kanina, parang dalawa po naglalaro sa isip ko. Yun po yung sinabi ko kanina. Ang una kong sinabi. Maano ba namang sabihin lang na, di ba? Hindi namin i-take over yan. Hayaan natin sila. Pero itong isa, mga kababayan, yung pag-iwas niya na yon, parang iba ho natutunugan ko, mga kababayan, ha? Akin lang naman to. Hindi naman ako nagbibintang, ha? Akin lang naman to. Nararamdaman ko ito. Ano ba pakialam ninyo? Mga trolls. Mga trolls pa, ha? Hindi po kayo mga ka-PL. Parang nasa plano nila. No? Kasi kung wala sa plano, ayun nga, tulad na sinabi ko kanina, itatanggi talaga nila. Pero hindi po itinanggi, hindi po malinaw ang sagot. Baka pinagpaplanuhan po nilang i-take over ito, mga kababayan. Nako, magulo po ito. Mga private na po yan eh. Buti sana kung nasa atin pa yan, katulad noon. Binenta ho ng mga nagdaang pangulo ng bansa eh. Wala na pong atin ngayon. No. Pribado na ho yan. Papayag kaya ang may-ari. Ay magkakagulo ho. Hindi kaya baka ito pa ang maging dahilan ng pagpapalipad sa kanila? Mga kababayan? O ngayon, kung ano man po ang plano ni Junior Bangag, mga kababayan, dito sa mga oil industry na ito, sa ngayon, ay hindi pa ho natin alam. Ayun lang po yung ating mga haka-haka lang laman, mga kababayan. Pero ang maliwanag ho doon is nag-walk out siya sa katanungan. Hindi niya po kayang sagutin. Na para bang ako naguguluhan ako eh. Magabang-abang na po muna tayo, wag na lang po muna tayong magsalita. Mga kababayan, mahirap na baka sabihin ho nila nagbibintang ho tayo. Okay, eto pa, isang balita, mga kababayan. Katulad po ng sinabi ko ho sa inyo, mga 2 linggo na yata nakalipas, 3 linggo. Mula po, hindi po, mula po nung pumutok ang digmaan dyan sa gitnang silangan. Makailang beses ko na pong sinabi yan, na kahit nga sa birada nasabi ko nga yata yan, na isang araw, itong si Junior Bangag luluhod to sa China para lang sa langis kasi ang taong bayan siya na ang sinisisi. Siya na ang tawag dito, tinutumbok o tinatarget na tawag dyan. Basta siya na sinisingil. Yan, siya na sinisingil ng tao. O yan, nahanap na sa... Saan na yung pangako mo na hindi tayo mauubusan ng langis? Akala ko ba pananitilihin ninyo na mayroong langis? Yung ganun. Wala pa. Eto ho, mga kababayan. Parang nagsisimula na pong lumuhod. Sa bansang China, si Junior Bangag. Tatapang-tapang na taong ito noon.
O ano ka ngayon? Mismong US na hinihimudan mo ng puwet, hindi ka makalapit, hindi ka makahingi ng tulong, makabili ng langis sa kanila. Marami man silang imbak na langis. Kung talagang kaibigan mo, pagbibilang ka niyan, kahit man lang sa mga hanggang 6 na buwan, o kahit 3 buwan na lang. Kaso, hindi mo rin malapitan kasi inuuto ka lang. Ngayon, saan ka lalapit? Sa China na. Nauna kasi yabang mo Luluhod ka rin pala. Eto po ang balita, mga kababayan. Forthcoming. Ayan. Ito ang tugon ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, bunsod ng tensyon sa Middle East, mga kababayan.